tulong ng ating mahal na Birhen na dinadala tayo lagi sa Panginoong Jesucristo na patuloy tayong maging tapat, palalimin natin ang ating tiwala, ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya, my brothers and sisters, huwag tayong matakot. Alam po ninyo, alam natin maraming kaguluhan ngayon sa ating bansa, no? Ayan, no? May kilala ba kayong makukulong na? Ha? May mga kaibigan kayong makukulong? Oh, di po ba? Ayan, hindi natin alam. Sino ba nagsasabi ng totoo? Ano ba to? Bakit puro ang lalaki? Hindi ko ma-imagine. They're talking of not thousands, but millions, billions, billions. Di ba? Nako, sabi ko, ano ba yan? No? Pero bakit nangyayari ito? Tapos sinabayan pa ng bagyo. Sinabayan pa ng lindol. Oh, buti nga, hindi tayo masyadong tinamaan dito sa Maynila. Pero yung ating mga kapatid sa Visayas region, no, lalong-lalo na sa may Cebu, sa may Negros, ay malaki ang naging pinsala. No. Pero kung titingnan natin, ito ba'y dahil malapit ng katapusan? Nako, si nanay, sana, ano ba sabi? Sana matapos na. Ha? Alam po ninyo, kasi nung nagkasunod-sunod lahat yan, di ba? May narinig ako mga parishioner, Father, malapit na bang katapusan ng mundo? Ayan na, nagkakagera na. Hindi natin alam kung biglang sisiklab ang gera, no? Philippines versus China versus Japan, Taiwan, di ba? Yan ang mainit na usapan ngayon. O, hindi lang dyan, maraming lugar sa Africa ang nagugutom. O, lahat ng mga sinabi naganap. Bagyo, lindol, no? Lahat yan. Pero, sabi nung isang parishioner ko, siguro nagagalit na ang Diyos dahil sa kasamaan natin. Siguro nagagalit ang Diyos. Pinaparusahan tayo ng Panginoon. Pero alam niyo, sabi ko sa kanya, hindi. Naniniwala ako na ito ay awa ng Diyos. Naniniwala ako na lahat itong nangyayaring ito ay hindi dahil galit na ang Diyos sa atin at pinaparusahan na tayo at pinahihirapan tayo. Hindi. Lahat ito ay paraan ng Diyos upang ipaabot sa atin ang kanyang divine mercy, ang kanyang awa. Bakit ko nasabi? Ano po ba ibig sabihin ng the wrath of God? Kasi we talk about God's mercy. We should also talk about God's wrath. Yung kailan mo masasabing galit ang Diyos? Ito, ha? Kailan nyo masasabing galit na ang Diyos? Sasabihin ko sa inyo. Kayo, mga magulang dito, di ba kapag ang anak nyo ay hindi mapagsabihan, kahit paulit-ulit yung pinagsasabihan, minsan gi-give up ka. At sasabihin, sige, bahala ka na sa buhay mo. No? Kung ano man ang mangyari sa'yo, wala na akong pakialam. Di ba? Yung hinayaan na natin siya sa kanyang kamalian dahil galit na tayo. Di po ba? Yan yung ganun ang galit. Di ba? Ay, pabayaan mo na siya. Matuto siya. No. Ayan, yung batang kasama ko. Nasana, ayan. Matigas ang ulo niyan. Oo, nadapa na naman kanina sa bicycle. Oo, sabi ko, mag-ingat. Kanina, nadapa na naman. O, hayaan mo siya. Oo. Pero alam nyo, kapag ganun na ang Diyos sa atin, ibig sabihin, pinarusahan na tayo ng Diyos. Pag sinabi na ng Diyos sa atin na, hayaan nyo na yung sangkatakuhan na yan, makasalanan mga yan, mga hindi sumusunod yan, hayaan mo na, pabayaan mo na, anyway,
Gusto nilang pumunta sa impyerno, sige na. Yan ang galit ng Diyos. Ganun. Kapag naramdaman mo, naranasan mo, na pinabayaan ka na ng Diyos sa buhay kasamaan mo, yan ang galit ng Diyos. Pero itong mga nangyayari sa atin ngayon, hindi ito galit ng Diyos, awa ng Diyos. Divine mercy, awa. Bakit? Kasi ginigising niya tayo, magbago kayo. Magbago tayo. No? Medyo malaki ang nangyari, malaki ang mga problema, malaki ang mga kasalanang nagawa, pero hindi ibig sabihin wala tayong pag-asa. Pwede pang magbago. At yan ang pinakikita sa atin ng Diyos. Kung ang lindol ay makapagbabago sa iyo, naging ma-okay yung lindol na yan. Kung ang baha ay makapagbabago sa iyo, magiging malapit ka sa Diyos, edi naging tulong pa yan para tayo ay mapalapit sa Diyos. Kung itong mga makukulong ay magbabago, o di naging paraan pa ng Diyos yan na sila ay iligtas. Kaya hindi ito God's wrath. Hindi ito galit ng Diyos. Ang nagaganap ay awa ng Diyos dahil inaanyayahan niya tayong lahat. Lahat tayo. Tigil na natin ang korupsyon. Tigil na natin ang mga masasamang gawain natin. Malaki man o maliit. Di po ba? No? Kasi akala natin pagka-corruption sila lang eh. Eh tayo rin naman corrupt eh. O di ba? Kapag nahuli ka ng pulis, traffic violation, anong ginagawa natin? Ha? Lulusot, lalagay, ano pa? Sasabihin kilala mo si mayor, ano pa? Di ba? Lahat na lang ng pwede nating gawin para makalusot. Bibigyan ng pera. Oh. Eh minsan yan ang aking homily. Sabi ko, napakalaking mga korupsyon. Pero minsan di natin namamalayan, tayo rin pala ay nagko-contribute sa isang kultura ng korupsyon sa mga maliliit na bagay na ating ginagawa. Di nag-homily ako. Sumunod na 2 araw, nahuli ako ng pulis. Alam niyo, talagang nasubok. Parang sinubukan ako ng Panginoon. No, nahuli ako ng pulis, mali daw yung aking linya na nilikuan. Oo. E di, papunta sana ako sa isang misa sa isang parokya. No? Nandoon yung taga-MTPB yata yun, no? Nahuli ako. No? Sabi niya, naku po, mali po yung inyong ginawa, dami. Sabi ko, sige po, hulihin mo na ako kasi may misa pa ako, malilate ako. Sa loob-loob ko, magbibigay na lang ba ako para tapos na usapan? Kasi nga, papunta talaga ako sa misa. Nasa likuran ng sasakyan ko yung damit ko. No. Marami pa sa, alam nyo, yung ginawa mo, ang dami niyang sinasabi, natagalan ako. Sabi ko, hulihin mo na ako, ito lisensya ko. Oo. Alam niyo, sabi niya, ay, Father, sorry po, naabala ko kayo. Sige po, umalis na kayo. Di nakalusot ako. Hindi ko sa kinurap, nagpapahuli ako, ayaw niya akong hulihin. Diba? Di naligtas tuloy ako. Pero alam niyo, yun nga mga maliliit na bagay na yan, akala natin, okay lang. Pero yun yung kultura ng korupsyon na nagaganap. Dapat yan, tayong lahat ay magbago. Hindi na dapat tayo papayag sa mga korupsyon na nagaganap. Hindi na dapat tayo sumusuporta sa mga maling gawain na yan. Kaya mga kapatid, grasya to ng Diyos. Our Lady of Miraculous Medal, ginagabayan tayo. Ibinibigay niya yung grasya. Grasya na ano? Ano ba yung pinakamahalagang grasya? Ha? Ano yung pinakamahalagang grasya? Na tayo ay nakakapit sa Diyos. Na tayo ay
tayo ay may Diyos. Hindi tayo mahiwalay sa Kanya. Amen? Yan ang pinakamahalagang grasya. We are not separated from God. We are not far from God. That God remains with us. That is the most important grace. No? At sana itong debosyon natin sa ating mahal na Birhen ay lalo pa tayong ipalapit sa Panginoon. Amen? Pero bago isa alam ko mahaba-haba yung sinabi ko ngayon. Ha? Hanggang anong oras ba tayo? Akala ko hanggang alas 10 sabi, sister, alas 10. Oo, kasi kanina akala ko 5:30 yung mass. Excited ako. Nandito na ako, 5:30 pa lang. Oo. Pero isa na lang, nakikiusap ako. Ibahagi ninyo si Jesus sa ibang tao. Huwag niyong isipin na kilala ng lahat si Jesus. Hindi po. Marami sa ating mga, lalong-lalo na sa mga kabataan, ang hindi kilala si Jesus. Marahil yung kapitbahay mo, yung mga kamag-anak mo malayo kay Jesus. Ang tunay na grasya ay yung ating madala, maibigay si Jesus sa kanila. At ang pinaka-epektibong paraan para maibahagi si Jesus sa iba ay ikaw mismo maging Jesus sa ibang tao. Amen? Tingnan niyo yung katabi. Ayan. Si Jesus ba yan? Ay, naku, sabi niya, naku, Father, demonyo to. Kilala ko to. Matagal ko nang kasama to. Napaka-demonyo nito. Oo. Because the best way that we can share Jesus is to be Jesus to others. Simulan ninyo sa inyong mga kabataan sa bahay, sa mga bata. Tingnan nyo, kukonti ang kabataang nagsisimba. O yan, puro nagsiserve lang doon. Di ba? Kukonti. Kasi baka minsan tayo rin ang nagkukulang na maging mahusay na ehemplo ni Jesus sa kanila. No? Spread the faith. Spread the faith. Lagi kong sinasabi sa mga parishioner ko, ako po'y taga San Jose de Troso. Pareho tayong San Jose ang ating patron. Lagi kong sinasabi sa parishioner ko, bring one to the church. Bring one to the church. No? So halimbawa ngayon, no? Ayan, bukas, magsama ka pa ng isa sa Panginoon. So kapag lahat tayo magdadala ng isa, no, bukas, kalahati ng simbahan puno na. Di po ba? Eh kung lahat tayo magdadala ng isa, lagi, ay mas marami ang mapapalapit sa Panginoon. Yan ang mission. That is to be a missionary. To be a missionary disciple. And let that be a challenge. Yun yung challenge natin na sana sa tulong ng mahal na Birhen, ang debosyon natin ay hindi lamang magprosesyon, hindi lamang magnobina, kundi sana lahat tayo ay magdala pa ng ibang tao kay Jesus o dalhin natin sa Jesus sa iba. Amen.